Beit Kanan. That is chapter 3, verse 23. Beit Kanan el Adonai Beit Hahi Limor. Hashem Adonai Ata Hakilut Viharot Eth Abdika Et Gadlika Be'et Yadeka. He requested from Hashem at that time, saying, Hashem Almighty is merciful in judgment. You have begun to show your greatness and your strong hand, your servant, with our victory over Sikon and Og. The term Beit Kanan, that means si Moshe Rabbeinu nanghangyo ni Hashem after nga gipatay niya ang duha ka giants nga mao si Og og si Sikon. And he was thinking nga as a result of the success, as a result of the victory, pwede na siya, tugutan na siya nga makatabok sa yuta o makaabot sa yuta sa Kanaan. And there are questions arising, why did Moshe desire to enter the land? Nganong nangandoy man siya nga mo abto yun sa yuta sa Kanaan? Nangandoy ka siya nga mukaon siya prutas? Mukaon siya sa mga produkto? Or gusto ba siyang mo-perform sa mitzvot? Gusto ba niya nga tumanon ang commandments nga diin mahimo lang once naa sa yuta sa Israel? Among the 613 mitzvot for the Jewish people, there are mitzvot that only applicable to the land. Sa gawa sa Israel, siguro mga 200 plus lang ang mitzvot pwede tumanon. For example, the mitzvah about Shemitah, the mitzvah about the year of Jubilee, it is only applicable in the Eretz Israel, applicable to the land of Israel. So, perhaps, may iyang intention nga gusto niya nga makasulod. May usa ka parable nga doon na daw king ang iyahang prince nga anak gusto mga sawa o gunya nanugo og mga tao sa pag-adto sa babae nga pangasawunon. Paguli sa mga sinugo, naunsa man hinuon niyo nga, O king, ayaw idayon ang kaminyoon kay pangit kaayo ang babae. Pangit naong. So, dili pwede nga magminyo siya. Karon ay isa nga wa jud siya kaadto. Wa siya nakaadto sa yuta. Nya siya niingon, King, dili na tinuod. Gwapa kayang babae. O dapat idayon ang kasal. O kung sa may gihimo daw sa king, gidayon ang kasal, o gadong mga nag-report nga pangit kaayo ang babae, wala pa pila, wala pa sudla. O katopong niingon nga gwapa ang babae, wa gyapon pa sudla. Silang duha wa pa sudla. Kinsa man tong niingon nga pangit, ang 10 spies. Wa kasulod. Kinsa po itong ningon nga gwapa kayo ang yuta? Si Moshe Rabbeinu. Now, and then, wa po siya kasulod. In chapter 4, we can find verse 15, a very, very important exhortation. It says, Look after yourselves. In Hebrew, Vinis marti miod linafshotchem. Look after your own soul very well. Kinahanglan nga inyong gwardyahan ang inyong kaugalingon, bantayan inyong kaugalingon sa masingkamuton gayod. Unsay buot ipasabot? Because in Hebrew it is Vinis marti miod linafshotchem. It says that much of physical health depends on spiritual health. Tungod kay ang ato daw kabaskog sa atong panglawas, produkto daw siya sa spiritual health. Produkto sa ato ang
spirituality. In olden days, emphasizes that it says, mens sana in corpore sano. That means a sound mind in a healthy body. If the mind is sound, then the body is healthy. That means the state of the mind does affect the body. In our days, it is a matter of general conviction that even a small defect spiritually causes grievous defect physically. Sa ato ng panahon, kung aduna daw may depikto sa iyang spirit, doon ay bikil ang iyahang nishama, then it does affect grievously the physical status. Bisan gamay daw depikto sa spirituality, adunay dako kayong impact ngadto sa iyahang lawas. And the healthier the spirit, and the more nga ang spirito daw, baskog, and the greater its preponderance over the physical body. The more nga healthy ang iyahang spirit sa tubangan ni Hashem, the more nga ang body can accomplish greater things, greater its ability to correct or overcome physical shortcomings, so much so that in many cases, even physical treatments, prescriptions, and even drugs nga gini-prescribe sa doktor bago ipainom sa usa ka pasyente, kini mahimong epektibo lamang kung ang pasyente doon na siya strong will and determination to cooperate. That means dapat mo cooperate ka, inumon mo ni. Yes, of course. Ang iyang cooperation importante kay basin, who knows, may ingon sige inom niya, niya wala di ay. Na mga tao nga mahadlok may inom og tambal. And then, gawas ni Ana, bisan pag niinom siya, pero ang iyahang mindsetting, ang iyahang will, wala na cooperate. Still, kini siya maka weaken sa efficacy sa maong mga tambal. That means, even the doctors, now, they found out nga nagkinahanglan yun og patience cooperation. Now, so, makita nato na ang ato ang ability sa atong physicality to accomplish greater things nagdepende sa ato ang spiritual status. Kung ang tao lonely, palayo lang, as syempre service, depressed, and then melancholy, how can he accomplish greater things? What can he pag-accomplish? And that's why you can find in the book of Deuteronomy, especially in chapter 28, na since you don't serve Hashem in Simcha, tungod kay wala mo nangalagad ni Hashem with joy. May nungdan nga, these things happen to you. I just imagine, kung ang tao malipayon, ang tanan ng mga systems active, whereas ang taong masulubon, it is very known in the book of Proverbs, nga ang kasing-kasing nga malipayon, kini siya brings health to the body. Pero ang kasing-kasing nga nadugbok, a broken spirit, it dries the bones. Atong mga bukog, mga uga. Oh? Means you lose your ability
you lose your power, energy to accomplish greater things. And that's why, pinungdanon kayo. Now, makabalita. Aon say relationship between the soul and the body. And then, the sages said, hinungdan nga kung nadaw tayo gibati, palayo lang, we need to search our past and then correct them. Why? Tungod kay kung doon na gibati sa lawas, nada na nitabo sa iyang espiritu sa milabay. However, applicable lang na sa imong kaugalingon na kung doon na kay gibati sa imuhang lawas, mu-search dayon ka, musisa dayon ka sa imuhang kaugalingong soul, kunya mangayo dayon ka og kapasayloan sa mga butang nga nahimo. However, kung makita di mo nga doon na kay friend, doon na kay brother, nga naluya ang iyang lawas, na gibati, ayaw gyud paghimo og conclusion. Ayaw daw siyang ingna, nga Brad, nakasala ka, mainong na nagsakit ka. Why? Because we are not supposed to judge anyone. Now, abilin niyo ang Torah, dili gusto ni Hashem nga magtuon ka para nga mabuutan ning akong magtuon kong Torah para mabuutan ni akong bana ba? Kay ini kabalo na akong Torah, ingnon din ako. Tanawa niingon diri ayaw pag-ana. Di yun na mabuutan. Now, dapat unsa to'y para nato, mo to'y para nato. Magtuon ta para nato. Amen ba? Ikaw pod bana, ayaw pagtuon og Torah, niya may ka, tuon yung kong Torah. Nung maldita yung kaining bayanan Now, kuyaw kay baba, liwat yun siyang inahan. Nga ang asa mo liwat. Now, and then study na siya. Kini, daghan kay sa Proverbs, kanay, listag bersikulo. Gisend daw niya. Yan siya lab. Basaha daw na lab. Gibasa. Di mo ulbo. Pantay ka lang unya. Siya na po, ngita na po siyang bersikulo. Para na po siya. Don't do it. Ano man, if ever doon gibati ang imuhang mga friends, brothers, although you know, nga diin, at kasagaran nga mga sakit gawas lang daw sa mga exposure sa too much cold, na mga lagnat, palayo lang, resulta sa bugnaw kaayo ng weather. Yes, of course. Now, ang tao nga ma-expose naipitabo sa iyang body. Whereas, other form of sicknesses, resulta dyan daw sa depekto sa iyahang nishama. Doon depekto siyang nishama. O kung nakita ni mo na, ayaw dyan daw na siya i-confront. Ayaw siya i-confront. Instead, you need to apply this to your own self. Ay mong kaugalingon. If ever na kay gibati, ngayon ay kapasaylo. Saylo of Hashem. Sala ko. Now, and then, another thing that we can find, it says here, in the last portion, it says, you should know, verse 9, chapter 7, that Hashem your Elohim is the Almighty Elohim, the faithful Elohim, who upholds the covenant and rewards acts of kindness to those who observe His commands out of love, and those who keep His commandments out of fear. So we can find now the two levels of serving Him. This serving Him in fear, that is, to say no to all prohibitions. Everything gisulti ni Hashem, don't do this, and you're not supposed to do. And that is expressing your fear. Ang taong mahadlok ko ni Hashem, mga taong mahadlok mo violate sa sugo niya.
nga giingnan siya, bawal na. Therefore, nasi kahadlo kay Hashem. Dili niya buhat. And then serving Hashem with love. That means, ang butang nga gisugo niya nga, buhatan ni ninyo, imuan ni ninyo. Performing the positive aspect of the mitzvot. And then it says, Hashem rewards because He is a faithful Elohim. Matinudanon siya. Matinudanon siya nga Elohim. O sa tanan nga perform siyang commandments, He is willing to perform. He causes for 1,000 generations, and He causes each of those who hate Him to perish in the world to come by paying Him fully in this world to His face. And for any good that He has done on earth, kung doon na may mga taong, mga dili madloko ni Hashem, pero naghimo og maayo, Hashem will reward them immediately on earth. Mga uban mayo nga ngano man na siya, sinso man na siya nga wala man unta na siya kahadlok ko kuan. Pero namoy makita siya nga good. Mangyatagon siya. Ug tungod kay mangyatagon siya, balusan din siya ni Hashem on earth. Doon na dayo reward. And He will not delay payment to the one who hates Him even. And He will repay him to his face. You should keep the body of commandments, the supernatural commands and the rational commands which I am commanding you to observe today. There are two types. We need to understand the two mechanisms by which rewards are given for observing the mitzvot. Doon na daw duha ka mechanism nga diin kini ihatag ni Hashem ingon nga reward sa mga taong perform siya mitzvot. Number one, the reward that comes naturally. Ikaw, panalitan, manghihatagon ka kayo, then, ang imuha pong source of income, di balik po, thing like that. Now, and it seems natural. Okay? And number two, a reward that comes miraculously. Doon na po'y reward nga miraculous. But before that, we need to understand the two levels of serving Him. The two levels of services. Ano na doon ka levels sa tuang pag-serve? Number one, level that is known to other people. That means, kamo, niari mo, nag-engage mo sa community activity, it is known. Ikaw, himo og mitzvot, niya nakitaan sa mga tao, it is known. The second thing, the way of services, is the thing that is unknown to others. Dunay mga services nga wala mahibal isuban. Say for example, even your faithfulness in the biraka, nga ikaw naa sa lugar nga way taong nakailan nimo. And yet, you are so faithful in serving Hashem. Tuwa ka sa lugar nga walay tao nga ginumdum sa inyo. And yet still, you are so faithful in performing. Dunay mga services sa tao nga gihimo nga wala may bali suban. Wala sila kabalo. And yet you do it. And you know what? Ang mga butang daw gihimo nato in obedience sa His commandments. Nga diin wala may bali suban. Kini nga mga butang gantihan ni Hashem, kini nga matang sa pagserbisyo, iyahang gantihan in the ulam haba. Now sa ulam haba, mauna nga dunay mga good deeds, aghimo ang tao, nga ang reward niya, diri niya madawat. Diri niya madawat. Yes, of course, that is also important. Muna hinungdan nga ang mga Diyo,
makakita na sila og isig kadyo o laing mga tao. Now, mo release yun na sila og blessing that they must be rewarded sa mga butang nga ilang gihimo. Butang nga ilang gi-perform, muhimo na sila og blessing. Bisag ginagmay nga pulong, kung ikaw lalaki, now, ingnon din kanila, tibor ka. That means, blessings to you. Kung babae, tibor ki. Pananglitan, muhatag ka og chidaka. Now, yung katong mga tigulang ng mga Diyo, mingon de, tibor ka. And then sometimes, mingon sila, may blessings. Mingon na sila, berkotay. Nga nung iyon anak sila? Because they're aware na ang blessing nga mo flow naturally, they are also important para magamit nato for the soul. Everything that Hashem has entrusted us, put it in your mind that it is for the sake of your soul. Para na sa inyong soul. Even money. Perhaps you might ask, Elder, sa may kalambigitan ang akong kwarta o akong kalag. Tungod kay na kay kwarta, mupalit ka para sa imong need. Aron mamit ang imong needs so that you can serve Hashem. Therefore, ang conclusion sa mga butangan interest ni Hashem ni ini nga kalibutan, gamiton for the sake of the soul. I shared to you King David. It was the desire of King David to build the tabernacle. But then, si Hashem ingon, David, you're not supposed to build the tabernacle or the temple. Why? Because your hands are full of blood. It must be your son. Secondly, if you build a temple, then the temple will never be destroyed. Kung mag-build kong temple, dili siya mungkag pa. Then David said, and much better, nga dili ba mungkag? Siya no. Yung siya Hashem no. Because I saw that Israel will commit sin. And since makasala ang Israel, akong panisan maong bato and not them. And that's why after gipatay ang 185,000 soldiers sa Assyrian army in the time of King Hezekiah, 5 lang nabilin. Kinsay nabilin? Si Sankerib, yung anak do kabuok, o gipatay si Sankerib siyang anak. And then, si Nebuchadnezzar o si Nebuzaradan, young general. Bata pa si Nebuchadnezzar. Kanunay daw siya makadungog tingog nga, destroy the temple. Destroy the temple. And when you read the book of Jeremiah, you can find that Hashem said, Nebuchadnezzar Abdi. That means Nebuchadnezzar, my servant. But then, we can find that Nebuchadnezzar was punished. If Hashem told him to destroy the temple, and then why Hashem punished Nebuchadnezzar? There is a testimony from an old man who was the witness in the destruction of the temple. Nagipangbutang daw ang milyon ka mga Jew dito sa valley. Nabalo mo anang mga apat nga mga bungtod valley ng tunga. Gibutang dito sa valley niya ipaligirag bato. Mga mati in town. Tao? Iyang ipang kastigo. Magnya ang mga anak ni King Chidikaya, iyang ipang patay sa atubangan mismo ni Chidikaya. O paguman ni kuha siya og gabaga nga ayon o gunya gitusok ang mata.
og nabutas si Jedikaya. That's why he was punished. Because he was only commanded to destroy the temple and not to torture the Jewish people. Tungod kay gusto ni Hashem nga ang panisan maong mga bato ug dili ang mga Jew. 15 years before the destruction of the temple, na-exile na ang mga manggialamon. Sila Daniel, sila si Azariah, Mishael, and Kananya, Shadrach, Meshach, Abednego. And then, ikuyog si Ezekiel. 15 years later, Ezekiel saw a vision that proved that the Shekinah joined with them when they went to Babylon. Sa ilang pag-adto sa Babylon, bikuyo ang Shekinah. That means 15 years ang Shekinah wala na sa temple. Ang naan lang dito mga bato, mga poste, mga bricks, mao na nabilin. And that's why nabungkag siya. Mainungdan nga bisan ang mga Gentile nga misulod sa bawal sudlan sa pinakabalaang dapit. Wala sila napanisan. Wala sila nangamatay. Why? Wala nang Shekinah dito. Nakakita ko sa vlog ni Rabbi Tovia hapon, nag-istoryahan na may I saw your vlog while you were in the hotel. Unsa vlog ni Rabbi Tovia? Siya miabot ang daghang linog sa Israel. Nangakulaps ang mga simbahan sa mga Christians, mga bungkag, ang mga mosque sa mga Muslim. But this wall, yung gitudlo ang Wailing Wall, ang gitawag og Kotel Hamaravi, the Western Wall, this wall, wala gid matarog. Still in existence today. Why? Because there is a prophet who said that the Shekinah dwells in this wall. And that's the reason why kining a wall wala ni collapse. And the purpose of that is so that the people might know nga ngano gipabilin pa ang Shekinah nining a wall in preparation for the arrival of the Messiah who will build the Messianic temple, which is the third temple. Nagigil na kayong mga Jew. Si Ben Ver, ni Adto na, nisaka na siya dito sa Temple Mount, sa taas. Naroon, kay gusto na nila nga matukod na ang temple. Magbira ka. Nga di nga suko ang mga Muslim, nga naman, sa agreement after the war, 1967, dili pwede mag-pray ang mga Jew dito sa taas. Nga naay mosque. Ang isa ka mosque mao ang Al-Aqsa, ang isa mao ang Dome of the Rock. Okay? Remember, nga ang tanan nga mga tao nga mga haters of the Troy Elohim, sila makadawat og mga ganti, punishment. Kung muhil mo sila maayo, they should be rewarded. Muhil mo sila dawan, they be punished. Alang sa mga tao nga nag-worship kay Hashem, sa mga butang nga atong gihimo, nga diin makita sa uban, Hashem shall reward us naturally. Why? Because He wants to provide our needs for the sake of the soul. In the book of Isaiah 45, verse 12, it says, Hashem created the earth, and then He created man. What does it mean? Before He created Adam, He created first the earth, and everything in it, and all the fullness, in preparation for the needs of man.
Gusto ni Hashem nga gamiton ang iyang creation to serve Him and to accomplish His purpose. And that's it. He wants to bless us naturally as a result of the mitzvah that we perform before the eyes of the people. And Hashem also will bless us in the Olam Haba. Panalanginan ta sa Olam Haba. Gantihan ta sa Olam Haba sa mga butang nga atong gihimo nga wala makita sa uban. Our faithfulness. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. V'ahavta et Adonai Elohecha. V'kol levavcha uv'kol nafshika uv'kol mi'odecha. Hinumdumi Israel, si Hashem, siya lang usa. There's only one. The book of Deuteronomy 4:35. And you shall know, be it known to you, that Hashem is the only Elohim in heaven above and earth below, and in od milvado. There is no other else. And that's why King David said, as what we have studied, I despise those who trust in vanities. Akong ginadespise kadtong mga tao nga di nagsalig og mga idols, nagsampit og mga vanities. But I trust in Hashem alone. In Hashem alone I trust because I entrust my soul unto Him. And since my soul is in His hands, whatever happens, it is decreed by Him. And if I need help, I must tell Him, I need you. I need your help for me to endure these hardships. Para nga ako makalahutay ni ining mga hardships. Para nga ako makalahutay ni ining mga sitwasyon. I need your help. Why? Tungod kay ang tanang event nga natabo sa itong kinabuhi, it is decreed by heaven. Therefore, kalangitan lang ang pwede natong pangayo ang tabang. Toda Rabba, Yom Shvi'i Shalom.